So, hello everyone, it's me again and may share lang ako sa inyong kunting video. I-share ko sa inyo ko yung experience ko today. So, galing pala ako sa labas kasi interview ko for US Tourist Visa or B1. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga hinanda ko before ako pumunta doon. So, sa mga helper na katulad ko dito sa Hong Kong na gustong dalhin ng amo nila sa US, so, ito yung kailangan nyong gawin. So, una, kailangan nyo mag-fill up ng form na DS-160 online. And papadalhan nila kayo ng email and ipiprint out nyo yun. Tapos magbabayad kayo through online din. Papadalhan kayo ng email and ipiprint out nyo din yun. At saka, uh, kailangan nyo rin ng 2x2 picture nyo. Isa lang yung kailangan nila. So, 2x2 picture and passport mo. Kailangan mo dalhin yung 2x2 picture, passport, yung resibo na binayaran mo, at saka DS-160. Yun yung dadalhin mo. And yung requirements naman ng amo mo, syempre, kailangan niya yung passport copy ng amo mo, Hong Kong ID copy ng amo mo, or kung may property sila dito sa Hong Kong, kailangan mo magdala ng isa nun for proof lang na babalik kayo ulit dito sa Hong Kong. Yung dinala ko kanina, nagdala ako ng Hong Kong Hong Kong passport copy, ID copy, yung bank statement niya, nagdala din ako. And yung work niya dito, contract niya, yun yung dinala ko kanina. Ang kulang ko lang is yung, at saka ito yung pinaka-importante talaga, yung salary agreement or US contract. Kasi magkaiba daw yung sahod natin dito at saka yung sahod natin sa US. So, kailangan nyo talaga ng US contract. So, nakalagay doon sa US contract kung ilang araw kayo doon at saka magkano yung sahod mo. Yun yung ang kailangan kasi gusto nilang yung hindi ka madihado. Ganon. So, yun. At saka, kaya na-deny po pala ako. Na-deny yung application ko kasi wala akong salary agreement. So, hiningi ko naman sa amo ko before ako pumunta doon, hiningi ko sa kanya yung salary agreement. Isabi niya okay na daw yung bank statement niya. So, yun. Na-deny na ako. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. So, yun nga pala, sobrang excited ako. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang excited ko for interview today. And ang aga ko pang gumising, tapos ang aga kong pumunta sa US Immigration. So, yun, ito nga din pala. So, huwag kang magdala ng malaking bag. Yung dalhin mo is yung maliit lang na bag na kasi yung cellphone mo. Yun lang. At saka kunting papaganda. Yun lang ang dadalhin mo. Kasi pag may malaking kang bag, hindi nila i-allow yun. Hindi nila papasukin yung bag mo. So, maghanap ka talaga ng lugar na kung saan mo pwedeng iwan yung bag mo. May pag-iiwanan doon ang mahal, $60. Tapos yung bag ko, $25 lang. Tapos iiwan ko yung bag ko doon sa labas, $60 yung babayaran ko. So, yun. And, so, ang ginawa ko kanina, pumunta ako ng Central at marami namang kaibigan doon sa Central. So, doon ko iniwanan ko yung bag ko doon sa Central. Sabi ko, 30 minutes lang, babalikan ko yung bag ko. Pumayag naman yung kakilala ko doon sa Central. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo in the future. At saka kung marami kayong tanong, kung may ano pa kayo dyan, may gusto kayong itanong sa akin. So, sa dress code pala, okay lang kahit anong damit, basta presentable ka tingnan. So, yun. Kung may mga tanong kayo, i-message nyo ako or i-add nyo yung Facebook ko. Ganun lang. Sige, bye-bye. Thank you.